Pagkatapos ng isang nakakapagod na elimination round, ang aksyon sa 2024 PBA Philippine Cup Playoffs ay lalong tumitindi. Matapos ay upset ng 8-seed Terra Firma Jeep ang number 1 team na San Miguel Beermen sa kanilang unang banggaan. Sino ang nagsabi na ang Terra Firma ay madaling trabaho para sa San Miguel? Bumalik sa quarterfinals sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nakuha ng number 8 Jeep ang kanilang unang playoff win sa kasaysayan ng franchise history at nakuha ang pinakamalaking upset win sa PBA Philippine Cup sa pamamagitan ng 106-95 tagumpay laban sa number 1 seed San Miguel. Hindi makakaila na madaming upset win ang ating natunghayan sa paglipas ng mga taon. Patunay dito na ang mga seeding ay walang kahulugan sa win or go home na mga laban. Halina't ating pag-usapan ang mga pinakamatinding upset win sa PBA quarterfinals history. Pero bago ang lahat ay humihingi ako ng suporta na paki-share, like at subscribe ang ating munting channel para maging updated sa ating mga bagong upload. Game Ginebra vs Mobiline 1999 All-Filipino Cup. Nakuha ng Mobiline ang number 1 seed matapos simulan ng All-Filipino Conference na may 7 sunod na panalo bago nagtapos sa 11-5 win-lose record. Si Asi Taulava ay nagkaroon ng kahangahangang rookie conference matapos maging direct hire ng Mobiline sa season na yun. Samantala, ang Kings ay nasa malaking adjustment matapos magretiro ang living legend na si Robert Jaworski bilang playing head coach. Sila ay nag-struggle sa elimination at nagtapos lamang ng 6-10 win-lose record, at kailangan pang talunin ang Santa Lucia para masungkit ang 8th seed sa quarterfinals. Matapos manalo sa unang laro, nasungkit ng Kings ang pinakamalaking upset win ng liga noong panahong iyon, na tinalo ang Phone Pals sa score na 82-81, salamat sa kabayanihan ni Bal David. Umiskor ang Ginebra guard ng isa sa mga pinakamemorableng buzzer beaters sa kasaysayan ng liga. Siya ay umiskor sa pamamagitan ng isang turnaround jumper sa PhilSports Arena, na nag-iwan kay Taulava na lumuluha pagkatapos ng laro. Matapos matalo sa title contention kontra sa Tanbuay sa semifinals, ang Kings ay nakamit ang ikatlong pwesto matapos talunin ang Alaska sa Battle of Third Place. San Miguel vs Talk and Text 2002 Governors Cup. Katulad noong 1999 muling nagtungo ang Phone Pals sa panibagong title run matapos manguna sa elimination round na may 9-2 win-lose record sa likod ng import duo nina Gerald Honeycutt at Richie From, kahit wala si Taulava, na naging bahagi ng Asian Games team. Samantala, gumapang ang Beermen sa 5-6 win-lose record sa kawalan nina Danny Ildefonso, Danny Sigal, at Olson Racela dahil sa Asian. Ngunit ito ay isang kaso ng kasaysayan na paulit-ulit na nangyayari sa Phone Pals, matapos silang yumuko sa Beermen, sa pangunguna ng dating NBA player na si Mario Bennett at ng resident import ng San Miguel na si Lamont Struthers. Ang Beermen ay nagtagumpay sa 79-70 na panalo sa unang laro bago iruta ang Phone Pals sa sudden death match, 81-70, matapos magsanib si Bennett para sa 47 puntos at Boy Beats Victoria na nag-ambag ng 14 na puntos. Ang Beermen ay natalo sa Alaska sa semifinals gayon din sa Coca-Cola sa Battle of Third Place. Talk and Text vs Santa Lucia 2002 Commissioner's Cup. Kasunod ng nakakadismaya na pagtatapos ng Phone Pals sa Governor's Cup, dumating ang Talk and Text sa susunod na komperensya at bumagsak sa ikapitong seed sa quarterfinals na may 5-5 win-lose record, kahit na bumalik ang prolific import na si Gerald Honeycutt, na nakipagtulungan kay Pete McKill matapos niyang palitan si Danny Johnson. Nakaharap ng Phone Pals ang second seed Realtors, na pinamumunuan ni dating Utah Jazz player Stephen Howard at dating NBA cager Chris Clay ng Laguna Lakers. Kasunod ng ilang mga pagkabigo, ang Phone Pals, sa pagkakataong ito, ay ginulat ang Realtors sa pamamagitan ng 87-79 tagumpay sa first game at set up ang win-or-go-home game. Habang naging one-sided game ang sudden death match nang talunin ng Talk and Text ang Realtors, 80-70. Umabot ang Phone Pals hanggang sa finals noong conference na iyon, na umabot sa deciding Game 7, ngunit, tinoro ng Red Bull ang Phone Pals para iuwi ang titulo, 67-60. Powerade vs BMEG, 2011-2012 Philippine Cup.
Sinimulan ni Tim Cohn ang kanyang panunungkulan bilang head coach ng Pure Foods franchise noong 2011, ngunit ito ay isa sa hindi makakalimutang unang conference para sa Grand Slam coach matapos masindak ang kanyang team sa 8th seed Powerade sa Philippine Cup. Sa elimination round, malakas ang simula ng Bimeg Yamados sa pangunguna nina James Yap, Kirby Raimundo, TJ Simon, Mark Fingris, at Joe Devance, sa kanilang title bid matapos makuha ang unang pwesto na may 10-4 win-lose record, at set up ang kanilang team sa isang quarterfinal series laban sa Powerade, na nagkaroon lang ng 6 na panalo sa 14 na laban. Matapos force ang win-or-go-home match kasunod ng 97-88 na panalo, na-complete ng Tigers ang kanilang mission ng upset ang Yamados kung saan nagtala si Gary David ng sunod-sunod na triple para matapos na may 37 puntos. Ang mga eksena ni David na nakatingin sa kanyang kamay pagkatapos ng isang 3-point shot ay isa sa hindi malilimutan na eksena sa serye. Nakatulong ni Gary David ang mga Tigers na sina J.B. Casio, Marshall Lassiter, Doug Kramer at Sean Anthony. Ang Powerade sa ilalim ng head coach na si Bo Perasol ay nagpatuloy sa pagpasok sa finals, ngunit natalo sa talk and text sa serye. Air 21 vs San Miguel 2014 Commissioner's Cup. Pumasok ang Express sa quarterfinals ng Commissioner's Cup bilang heavy underdog matapos manalo lamang ng 3 sa kanilang 9 na laro sa elimination round. Sa kabilang banda, nakuha ng Beermen ang pangalawang pwesto na may 7-2 win-lose record sa likod nina Kevin Jones, Junmar Fajardo, Arwin Santos, Marshall Lassiter, at Chris Ross. Na-force ng Air 21 ang do-or-die game, sa pangunguna ni Wesley Witherspoon, 92-79 na panalo sa unang laro. Ang huling laro ay isang klasiko na pinagbidahan ni Taulava, na nagkaroon ng kanyang bahagi sa upset loss, nag-convert ng putback upang ipadala ang laro sa overtime, bago gumawa ng clutch plays sa ikalawang overtime upang makuha ang 101-95 na tagumpay para kunin ang slot sa semifinal sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng prangkisa. Ibinagsak ng Air 21 Show Pinas franchise ang semifinal match nito laban sa San Mig Coffee Mixers, na talagang nanalo ng Grand Slam noong taong iyon. Ginebra vs Alaska, 2017 Philippine Cup. Matapos ang isang Grand Slam kasama ang San Mig Coffee noong 2014, lumipat si Cohn sa Ginebra kung saan nakuha niya ang kanyang unang korona sa koponan noong 2016 Governor's Cup. Gayunpaman, ang Gin Kings ay nagsimula ng mabagal sa Philippine Cup sa sumunod na taon at nagtapos sa elimination round na may 6-5 win-lose record para sa ikapitong seed sa playoffs. Nakuha ng Gin Kings ang quarterfinal series laban sa second seed na Aces, ang dating koponan ni Cohn, sa pangunguna nina Calvin Abueva at Vic Manuel. Tinapos ng Alaska ang eliminations na may 7-4 win-lose record, pinangunahan ni L.A. Tenorio ang Game 1 sa kanyang 16-point effort, laban sa Alaska sa unang laro para sa 85-81 tagumpay, habang sumabog si Tenorio sa Game 2 kung saan siya ay nagtala ng 31 puntos nang makumpleto ng Kings ang upset win sa Aces, 108-97. Ayan ang mga hindi malilimutan na upset win sa PBA quarterfinals. Baka meron po kayong gustong idagdag, paki-comment na lang po sa baba para mapag-usapan natin yan. Maraming salamat po sa panunood hanggang sa muli.